Narito na ang mga nagpapagang balita. Kaso ng COVID-19 lalo pang bumababa. 2 isolation facilities ng Baguio pansamantalang isasara. Pagluwag sa proseso, hiling ng mga turistang papasok sa Baguio, panukala, tinututulan. Mas masayang Pasko, maasahan daw ng mga Dagupeño. Pilot run ng face-to-face classes, inumpisahan na. 40 Baguio Festival, binuksan na. Chain of custody rule, ipapaliwanag sa ikaw at ang batas. Live from the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headlines. Patuloy pa ang pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa Baguio City. Dahil dito, pansamantalang isasara ang 2 isolation facility ng lungsod. Ang buong detalye sa report ni Charles Limon. Sa pagpasok ng buwan ng Nobyembre, hindi na lumalampas sa 50 ang kaso ng COVID-19 sa Baguio kada araw. Kaya naman, kumpiyansa ang pamalang lungsod na bababa pa ito. So we're expecting this week a saddling. We're expecting a saddling this week. But looking at the latest figure, siguro hindi naman tayo lalampas dun sa reproduction number na 1.0. It will be a slight saddling. So probably anytime soon, itong week na to, no? Towards the end of this week, magkakaroon tayo ng saddling. That's our forecast. Dahil dito, temporaryong isasara ng pamalang lungsod ang 2 isolation facility nito. Ito'y sa kabila ng declaration ng IATF na mananatili ang lungsod sa Alert Level 3. Alert Level 3 pa rin tayo, pero kung titignan mo naman, Alert Level 3 tayo, pero we're accepting tourists and visitors. So, ang basis kasi nila was late na yung data na dumating sa kanila. Hindi nila kasi nakita na yung significant na pagbaba natin. So we're okay. Anyway, ang importante dyan is, we're getting back to normal. Significantly, bumaba na yung ating mga occupancy sa ating isolation center. So we're closing down 2 of our isolation center. Nagbigay na ako ng instruction kanina. One is yung ating teachers camp. Baka isara na muna natin temporarily. At yung siguro isa sa mga sinusuporta ng Oplan Kalinga, ito naman yung Ferioni. Tatapusin lang natin yung isolation ng mga positive cases doon. Kaya naman, inaantay na ng ilan ang paglilimita sa paggamit ng face shield. Pag nakikita po natin sa mga tao, nakataas lang din yung face shield sa ulo nila, ganun o kaya di nila ginagamit. So, feeling ko hindi na po kailangan kasi nakakairita po siya masyado. Pero kung about sa health naman po, baka hindi ko lang po alam kung anong masasabi ng mga eksperto kung kailangan pa ba talaga siya o hindi. Sa nakikita ko naman po parang wala rin pong gamit kasi katulad po pagpapasok ka po ng mga kainan, ipapasuot po, pagdating po sa loob, tatanggalin din po. Kasi minsan po nakakahilo po siya talaga eh. Tsaka mainit. Pero ayon sa DOH, pinag-aaralang gamitin ang goggles bilang kapalit ng face shield. Tutol naman sila dito. Ay, mas gusto rin po ng face shield na lang po siguro. Kung ipapalit lang din po yung goggles is mas pipiliin ko na lang din na mag-face shield kaysa goggles lang din. Inaantay naman ng sangguniang panglungsod ang magiging pasya ng IATF para sa pag-amyenda ng face shield ordinance ng lungsod. Be prudent and would be better to still wait for the announcement coming from the national IATF para maging uniform naman. Ang problema kasi dito, Charles, if in case we will pass an amendment and then pag naglabas ang IATF, merong kontra dun sa amendment natin, di parang yung policy ng national hindi akma dun yung concern. So that is our concern.
Inayuhan naman ni Secretary Eduardo Anyo ng DILG ang mga LGU na antayin ang deklarasyon ng IATF bago gumalaw ang mga LGU tungkol sa panuntunan ng face shield. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Umaapila ang mga turista na luwagan ang proseso sa pagpasok sa Baguio City. Tutol naman ang pamahalang lungsod sa panukala. Magbabalita, Randy Guzman. Sa muling pagbubukas ng Baguio City para sa mga turista, dagsaan na ang mga umaakyat. Ang proseso, kailangang mag-register sa visita.baguio.ph, magkaroon ng QR code at dumaan sa triage pagdating sa lungsod. Okay lang kasi yun naman yung protocol talaga. Every municipality naman kasi or city may kanya-kanyang protocol. So, kailangan pa rin sundin. Hiling naman ng ibang turista, padaliin ang prosesong ito upang mas mapabilis ang kanilang pagpasok sa lungsod. Oo nga, dapat pag nag-QR code na sa mismo kung anong hotel na sana ang clearance para hindi na masyadong hassle. Kasi baka ubusin yung oras dito, total naman, naka-register naman na. So, may vaccination card na, vaccinated na kami. So, sana maging mas mabilis yung proseso pag, let's say, kung ano yung hotel na i-stayan mo, not unless wala kang hotel, doon ka na lang yun. Mas maganda sana kung ang point kung taga saang lugar ka, and then doon ka na magta-triage. So LGU to LGU na lang sana yung Hindi naman sang-ayon ang opisina ng City Tourism sa hiling na ito ng mga turista. I'll tell you the importance of triage. No? Triage is a validation process, health screening process. Whatever you declared online may not necessarily be true. And we've experienced it before. No, yung mga in-upload at mga dineclare sa health declaration, walang sakit, lahat no ang sagot. Pagdating dito, symptomatic. So that's the triage is for, no? Para may actual physical screening. And then also verifying the documents. They need to bring also the documents. Those that they've uploaded, dadalhin dapat nila kasi screen yon, ititignan kung legitimate. We've have experience before na nagdala ng mga fake documents. Fake test results, fake vaccination cards. So that is the role of the triage. Inaasahang mas dadagsa pa ang mga turista sa lungsod, lalong-lalo na sa nalalapit na Christmas season. Yes, now, marami nang nagre-request ng travel for December. And that will mean, if we will reach our limit soon, all of those who are interested na late mag-decide might not be able to be allowed anymore. So as early as now, it is best that our tourists plan their travels so that they can already book their travels and register in our Baguio Visita. Kasi if medyo late ang desire nila to come at na-reach na yung limit, then they may not be allowed anymore. Nakapako pa rin sa 2,000 kada araw ang limit pagdating sa mga bilang ng turistang papasok sa Baguio. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Dahil naman sa pagbuti ng COVID-19 status sa Dagupan City, umaasa ang mga Dagupenyo ng mas masayang Pasko. Magbabalita, Christine May Terrado. Matapos ang ilang buwan, muling nakapagdaos ng face-to-face department heads flag raising ceremony ang Dagupan City ngayong araw. Masayang ibinalita ni Mayor Lim ang matagumpay na COVID response ng lungsod, dahilan para isailalim na sa Alert Level 2 ang syudad. I think I can safely say that we have managed to successfully weather the storm. The city is now in a better place in terms of our COVID response and pandemic. And in fact, a few days ago, nagbaba na po ang Malacanang ng panibagong alert level status natin dito sa siyudad ng Dagupan, which is alert level 2. Mas maluwag na po tayo ng konti. Kung gusto niyo pong ma-appreciate kung gaano po ang kalaki ng naging improvement sa ating COVID-19, sa kalagitnaan po ng
at the start of October to mid-October, ang active cases po natin sa siyudad ng Dagupan was about 1,100. And yet, as of November 13, we only have 27 active cases remaining. Ayon pa kay Mayor Lim, mas malapit nang maabot ng Dagupan ang inaasam na herd immunity. In terms of our vaccination output, per the last data na na-receive natin po sa Department of Health, we remain number 1 in Region 1 in terms of our utilization rate at 117%. And number of vaccines deployed is around 140,000 plus. Given na 180,000 po ang population natin sa Dagupan City, that is well above the 70% target being given to us by DOH by the end of November. So again, palakpakan din po natin ang DOH. This is to the credit, of course, of the vaccination team, the vaccination drive being done also by the Region 1 Medical Center, the vaccinations being done by private hospitals and businesses. Yung pong suma total niyan, I think I can definitely say that we are definitely one step closer to herd immunity in Dagupan City. Dahil dito naibsan naman ang pag-aalala ng ilang residente para sa seguridad ng kanilang pamilya. Parang syempre nakaginhawak na rin na parang ay magiging safe na din na lumabas. Ganun. Lalo na ako nagtatrabaho ako, safe na parang mag-uwian ako, uwi ako sa family ko, syempre yung mama ko is may sakit. Parang nakaginhawa sa pakiramdam na ay medyo safe na rin pala, hindi na masyadong risky na mag-work ka, mag-uwian, ganun. Dahil nasa alert level 2 na ang lungsod, para kay Mayor Lim, mas magiging masaya na ang pagdiriwang ng mga Dagupeño sa Pasko. Inaasahan din ang mas masiglang ekonomiya ng lungsod sa papalapit na Disyembre. This December, this Christmas season, this holiday season, I think mas magiging masaya ang ating Pasko. Because of lower cases, I think Dagupeños and even yung mga homecoming Dagupeños alike will be able to spend more time with their families and friends. And I think yung feeling of konting freedom from the lesser restrictions will be felt by many people. So I really hope that this will translate to more economic activity come December. Perhaps we can even lessen some of the other restrictions not included in the alert level status. And the hope really is that it will spur business and economic activity. Restaurants, markets, public transportation, hopefully all of them will be having a good Christmas in terms of their income. Okay? Ganun pa man, pipiliin na lang daw muna ng iba na manatili sa kani-kanilang bahay upang maging ligtas. Parang nakakasaya naman marinig yung balita na yun na mas magiging masaya nga yung Pasko ngayon. Pero sana mga grabe yung pandemic na naranasan natin. Sana kung maaari, mas maingat na rin tayo ngayon. Mas maging maingat sila sa mga tao na syempre baka biglang wala nang distansya yung mga tao na nakikipag-alubilo, ganun. At kung kami ang balak lang naman ng family namin, kahit sa bahay na lang din, para safe na lang din, parang magiging safe na lang kaming lahat kasi syempre puro senior citizen na rin yung mga parents namin, ganun. Bukod dito, inanunsyo rin ni Mayor Lim ang posibleng pagdiriwang ng Bangus Festival sa susunod na taon kapag nagtuloy-tuloy na ang pagbuti ng COVID status ng lungsod. Patuloy na pinaaalalahanan ang bawat Dagupeño na pairalin ang disiplina at sumunod sa mga health protocols. Christine May Tirado para sa Luzon Headlines. Sa iba pang balita, marami naman ang nagulat sa pagtakbo ni Senator Bongo bilang presidente ng bansa. Magbabalita, Randy Guzman. Marami ang nagulat sa pagpila ni Senator Bongo ng kanyang kandidatura para sa pagka-presidente sa ilalim ng federalismo ng dugong dakilang samahan. Bongo ang presidente ko! So, binigyan niya yung nakalagay na vice presidente
Tumakbo daw siya para ipagpatuloy ang mga pagbabago at proyektong nasimulan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Umani ito ng iba't ibang mga komento. Alaman nun, sana, muna, sa babang level, mga senator, ganun muna siguro. Matanda na siya kasi parang may sinasakit na lang siya na hindi nga ino-open sa publiko na may nararamdaman siya. Siguro, okay naman na, maganda naman yung nagawa niya, build project. Ramdam natin yun, nakita natin yung mga highway, mga iba pang strukturang pinagawa niya. Tsaka yung mga, totally, hindi naman niya talaga nasugpo yung mga drugs, meron pa rin. Pero natakot yung mga drug lords na at least kumonte, maraming nagbagong tao sa kanya dahil sa drugs na yan. Si lang, Bongbong. Yun lang ang sigurado ngayon, si Bongbong Marcos lang. Wala naman iba eh. Walang iba. Wala namang ibang ahon sa kahirapan, si Bongbong lang. Lini, wala yan. Pacquiao, wala. Maigi pa Soto. Ayun. Soto, Sara, Bongbong Marcos. Yun na naman talaga eh. Ibonggo po ako. Bakit, sir? Nararamdaman namin yung kanyang serbisyo sa tao. Ramdam. Katulad ng mga ginawa niya sa Malasakit Center. Talagang ramdam namin may hirap, sir. Inaantay naman ang susunod na kabanata kung tuloy ang salpukan ng magtatay sa pagka-vice-presidente. Si Sara ang katandem ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos sa ilalim ng Partido Lakas, CMD. Si Duterte ako, yung ama niya, si Tatay Digong. Okay pa rin para maituloy yung programa ni Tatay Digong. Mapanatili ang ating kaayusan sa bansa. Mawala yung mga gago sa ating lipunan. Inaantay pa rin mula sa COMELEC ang opisyal na listahan ng mga kandidato at mga posisyong kanilang tatakbuhan. Ngayon ang huling araw ng pagbawi at pagsasubstitute ng mga tatakbo para sa halalan 2022. Rendy Guzman para sa Luzon Headlines. Susunod, 40 Baguio Festival. Binuksan na. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente dahil maaari kayong makuryente. Lubhang mapanganib yan dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o anumang istruktura malapit sa linya ay pinagbabawal din. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng bakal, kahoy o kawayan ay maaaring maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP.
sumasakit ang ulo. Sa Pauliniment yung haway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Binuksan na ng pamahalang lungsod ang ika-4 na pagtatanghal ng Ibaguio Festival. Magbabalita, Charles Limon. Puno ng kulay at kasiyahan ang pagbubukas ng ika-4 na taong pagtatanghal ng Ibaguio Festival sa Baguio City. Tema ng pagdiriwang ngayong taon ay Create, Integrate at Elevate. Nakasentro ito sa pagpapaunlad at pagpapatibay ng sining sa lungsod. This festival comes at a most opportune time as Baguio City is now again accepting leisure travel. I hope more visitors are encouraged to come discover the many facets of Baguio as a UNESCO creative city. I know that guests will be inspired by the sense of community that has always been a part of Baguio's identity. Kasabay ng pagbubukas ng Ibaguio 2021, ipinasilip ang ilang art exhibit. Sumasalamin ito sa malalim na pagmamahal ng lungsod sa sining. Tiniyak naman ng Department of Trade and Industry ang suporta nito sa mga alagad ng sining. Impakabsat supports the micro SMEs from the region to promote their products consisting of ethnic novelty items, gifts, houseware, food items, hand-woven products, bamboo crafts, furniture, and collectible antiques. We always find the inspiration to create, to integrate, and elevate. Tampok din sa pagdiriwang ng Ibaguio ang pagbubukas ng ilang exhibit sa lungsod at pagbubukas ng ilang malalaking mural painting sa lungsod. Magtatagal ang pagdiriwang ng Ibaguio 2021 sa buong buwan ng Nobyembre. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Sa kaugnay na balita, masisilip na ang mga natatanging obra ng mga alagad ng sining sa ika-4 na pagtatanghal ng Ibaguio Festival. Magbabalita, Randy Guzman. Sa opisyal na pagbubukas ng month-long celebration ng Ibaguio Festival, 2 exhibit na ang maaaring bisitahin. Isa dito ay ang Museo Cordillera sa loob ng University of the Philippines, Baguio. Merong specific na exhibit particularly for Cordilleran tattoo. So it's entitled Batok, no? Yung kanilang mga woven exhibits yung nasa loob, yun yung matagal na nilang feature since they opened last year. So for Ibaguio, their contribution is a limited exhibition on traditional Cordilleran tattoo. Ito yun, Batok. Makikita din dito ang iba't ibang hand-woven warp and weft ng Cordillera Textiles. Bukas na din ang artwork exhibit sa basement ng Baguio Convention Center. For the contemporary art exhibit, it's a visual art exhibit. It's mga ano na ngayon yan, mga contemporary artists, visual artists ang in-invite for that exhibit, no, to showcase yung ating mga local artists and local talents, not only to our own residents but the entire country who will have the chance to visit this whole month of the festival, kasi yung festival is the whole month. Naglabas na din ang City Tourism Office ng calendar of activities para sa selebrasyon. The Baguio Creative Festival is born out of our distinction of Baguio City as a UNESCO Creative City. While the Creative Festival, or this distinction, had embraced all of the different artists all over Cordillera and even from the lowlands. No, hindi lang mga Cordillerans because we all know at this point that Baguio has become a melting pot, no, of different cultures, and we have already embraced residents who are actually from other localities as well, but mostly Cordillerans.
And I think this kind of attraction that these people going to Baguio and reside here and become creative, and where ideation starts, no, yung kanilang mga creative efforts starts here in Baguio City. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Pag-usapan natin ang mga buy-bust operation ng Philippine National Police or National Bureau of Investigation, CIDG, at iba-ibang law enforcement agencies. Under Section 21 of the Comprehensive Dangerous Act, Drugs, Republic Act 9165, no? Ito yung tinatawag nating drugs law. Dapat meron tayong chain of custody rule. Ano yung chain of custody rule? Ang chain of custody, ang purpose niyan is to maintain the integrity of the evidence in drug cases para merong full proof na evidence against those committing the crime. And also, para hindi ma-charge yung mga arresting officer ng planting of evidence. Of course, pag hindi nag-comply sa Section 21 na ito, madidismiss ang kaso ng isang akusado because it violates the law on the chain of custody. And ano ang chain of custody? Ang chain of custody is the duly recorded, authorized movement and custody of seized drugs at each stage. You know, from the time na seize yung drugs to the time na na-receive and to the time na nadala sa laboratory at madala sa korte for safekeeping and later on destruction. So, pag merong buy-bust operation, ano ang dapat gawin ng law enforcement agencies? You take note that one, palaging present yung suspect or later on accused when there is an inventory of the drugs seized. So hindi mo pwedeng dalhin yung suspect sa headquarters habang binibilang nyo or nag-inventory kayo ng drugs doon sa lugar kung saan siya nahuli. Dapat present siya. So, ang first link under the law is the seizure and marking. So, imamark yan ng mga ahente ng law enforcement agencies. Mark in the sense na lalagyan nila ng tag o lalagyan yung mga pieces of evidence ng markings doon sa plastic bag mismo, etc. So that is the first stage. The second stage is ito turn over yung illegal drugs ng apprehending officer to the investigating officer. You take note that the apprehending officer is not the same as the investigating officer. So that is the next step. The third step is yung investigating officer dadalhin sa forensic chemist for laboratory examination and confirmation. Of course, yung forensic chemist will determine whether the drugs are illegal, whether the drugs are true, authentic, etc. And the fourth is the turnover and submission of the marked illegal drugs seized by the apprehending officers and examined by the forensic chemist to the court. So, 4 na stages na yan. You must also remember that doon sa site ng arrest, dapat may inventory and photographs. And with the presence of the accused, his representative,
unelected official, a representative of the DOJ or the National Prosecution Service, at media. In People versus Rosario and People versus Lim, sabi ng ating Korte Suprema, if the arresting officers do not comply with the chain of custody rule, then they will fail to identify the corpus delicti of the crime, meaning yung body of the crime. At an improperly identified corpus delicti will result to reasonable doubt, and the case will be dismissed from the courts. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Susunod, face-to-face class sa ilang bahagi ng Region 1, inumpisahan na ang kwento sa pagbabalik ng Luzon Headlines. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang aw sa PAO! The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union. Contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at mayroon lang pong sasagot sa inyo. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Matapos ang halos 2 taong pagsasara ng mga eskwelahan dahil sa pandemya,
Inumpisahan na ang face-to-face class sa isang eskwelahan sa Alaminos City, Pangasinan. Magbabalita, Irish Kawile. Muling itinaas ang bandila ng Pilipinas at inawit ang lupang hinirang sa Longos Elementary School sa Alaminos City, Pangasinan bilang hudyat ng pagsisimula ng pilot run ng face-to-face class sa paaralan. Ang Longos Elementary School ang isa sa 100 pampublikong paaralan sa buong bansa na kabilang sa pilot run ng limited face-to-face classes. Nasa 40 estudyante mula kinder hanggang grade 3 ang unang pumasok para sa batch 1, habang ang batch 2 ng mga estudyante na nakasailalim sa modular learning muna ngayon ay papasok sa susunod na linggo para sa limited face-to-face classes. Sabik ang mga bata at bibo sa pagsagot dahil matapos ang halos 2 taon ng pagsasara ng mga eskwelahan ay sa wakas nakatungtong din sila sa mga paaralan. Mahigpit na ipinatutupad ang minimum public health standards upang masiguro ang kaligtasan ng mga bata. May temperature check muna at contact tracing sa pamamagitan ng QR code bago makapasok ang mga bata. Kalahati lamang ang nasa loob ng silid-aralan at mayroon ding plastic barriers ang bawat upuan. Ito'y bukod sa naka-face mask at face shield pa rin ang mga mag-aaral. Irish Kawili para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.